Mapagawang Pinoy o binili abroad ang modern jeep, hindi raw pakikialaman ng Department of Transportation. Ang importante, sumusunod dito sa standard na makina. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Ito ang 15 modern jeep ng Mandaluyong Transport Service Cooperative. Ang mga rutang hawak ng kooperatiba ang ilan sa mga unang nag-consolidate o nagsama-sama ng prangkisa noon pang 2017. Gawa raw sa Laguna ang kanilang mga bagong jeep na 2.1 million pesos ang presyo bawat isa. Binigyan daw sila ng laya ng Department of Transportation na makapili ng manufacturer na bibilhan ng modern jeep. Ang napili po namin ang Hino kasi ang pyesa po madali. Madali pong makabili, madaling gawin. Choices po namin yung kami po ang pinapili. Kung ano po yung magandang kunin namin na pampasero na medyo convenient sa mga pasero po. Bagamat aminado ang Mandaluyong Transport Service Cooperative na nahirapan sila sa pagbuo ng kooperatiba at pagbili ng mga sasakyan, hindi raw sila nagsisisi. Tutal, para rin naman ito sa ikagiginhawa ng mga pasahero. Ayon sa DOTR, walang pilitan kung saan bibili ng modern jeep ang mga operator at driver. Basta ang disenyo ng sasakyan ay yung naaayon ng makina sa standard ng Department of Trade and Industry. Ganyan din ang sinabi ng LTFRB. Wala raw karapatan ng gobyerno na magdikta sa pagbili ng mga modernong jeep ng mga kooperatiba. Pwede raw ang gawang Pinoy o galing abroad. Hanggang January 31 na lang papayagang bumiyahe ang mga jeep na hindi nakapag-consolidate. Ang grupong Manibela, umaasa pa rin ipatitigil ng pamahalaan ang PUV Modernization Program. Inaasahan natin na sana masuspinde yung implementasyon ng PUBMP at makabalik po kaming lahat sa biyahe. Kahit isang buong taon lang na habang pinag-uusapan po itong pagbalangkas muli ng PUBMP. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.